Let's cross. We can cross. Cheese dip. Guys, we're here in Avenue Pub here in Tuscaloosa, Alabama. Sabi daw nila best burger in town. Inuli ka best burger in town dito lang sa town na to. So ayun, dati pumunta kami dito pero hindi ko naman tinry, hindi ko naman alam na best burger in town pala to. So ayun, tatry natin. Ayan Miggy, ano tatry mo? Bacon burger din. Bacon burger? Okay. Same kayo? Yeah. Siyempre, hindi papalampasin ni Miggy na best burger. Happy birthday! Thank you! Age reveal. Ano? Age reveal. Age reveal. Hulaan nyo. Yeah, happy birthday sa akin, guys. Happy birthday. This is what they call jalapeno cheese dip. So, masarap siya. Yan na, dumating na burger and fries. First bite, guys. Grabe. Sarap! Uy, dito na tayo. Sorry. Prime pa ako. Alright guys, dito na naman kami sa walang kasawa-sawang riverwalk dito sa Alabama, sa Tuscaloosa. Ito lang kasi yung pinakamagandang part na malapit dito sa amin, and owned, parang property rin siya ng University of Alabama. Kaya maganda yung landscaping dito. So may topic tayo ngayon, no? Para sa mga papunta dito sa US, lalo na yung mga mga nakaabang or nag-aantay na ng gumalaw yung visa bulletin. Soon pupunta rin kayo talaga dito. At dito rin talaga ang destination nyo. At sa mga yung mga papunta na, ayan, para sa inyo tong video na to. Get my phone. Pa-picture to si Madam. Just making memories with my brother. Okay. Uy, and alam ko sa inyo, ang dami niyo ng plano, ang dami niyo expectation and plano bago pumunta ng US. Pero as in, pagpunta niya ng US, ibang-iba talaga. Yun, pagdating niya dito sa US, maraming adjustment na kailangan mangyari. Basta iba ang pakiramdam. Nagpunta na ako ng US noon nung bata pa ako, high school, and nung after college na. Ibang-iba nung dito ngayon nung magtatrabaho na talaga, as in talaga sa hospital. Kasi mainly yung culture at saka environment iba. Tapos wala na yung mga malayo na sa yung family mo, malayo na sa yung mga kaibigan mo. So, may gusto ko man sana ikwento, wala naman sila agad. Wala naman sila dyan. So, ngayon, ang topic ko para sa inyo, paano labanan ang homesick pag nandito na kayo sa US. Wala siya, Hello.
Kasi malaking role talaga yung kapag na-homesick kayo, as in talagang parang wala kang gustong gawin, parang depressing yun. So una sa lahat, maswerte yung ano natin ngayon, maswerte tayo ngayon sa generation na to dahil ang bibilis na ng mga phones natin, mga internet at data, ang bibilis na. So andyan lang yung video chat, tawag-tawagan niyo yung families niyo sa atin para ano, kahit papaano, di ba? Pag nagsabi kayo pag nagkwento kayo sa kanila, nakakabawas din ng ano, yung feeling na homesick kayo. Well, kasi karamihan sa atin sasabihin, lalo mo ngang kausap ng mga yung family or kamag-anak sa Pilipinas, lalo nakaka-homesick. Hindi, kasi parang feeling nyo parang kasama nyo lang sila. Next is pilitin nyo i-explore. Pilitin nyo i-explore yung kung anong pwedeng makita dyan sa kung saan kayo ma-assign, kung saan state kayo ma-assign at kung saan town, saan county. So explore nyo lahat. Then sunod, open nyo yung sarili nyo sa lahat ng bagay na na-appreciate ng mga ng lokal kung saan kayo ma-assign. Kasi ang laki ng US, hindi naman lahat nasa isang lugar lang. So pwedeng madismaya kayo na dito, walang mall dito, puro park, walang beach. Hindi kasulad sa atin, 'di ba? Parang andun lahat eh. Dito laylay talaga lahat. Kung yung mga tao dito, sanay na sila sa ganong environment, at masaya na sila sa ganon, nakakaya naman kung sasabihin natin sa kanila na parang ang boring naman dito, walang magawa. Sila nga parang kontento sila dito or kontento sila kung nasan man sila. Open nyo lang yung doors, open nyo lang yung mga minds nyo, or open nyo lang yung sarili nyo sa mga ganong activities. Kasi iba rin talaga ang kultura dito sa Amerika. Lalo na hindi naman porke Amerika, parang in general na, kasi iba-iba rin ang trip ng mga tao. Kada state, minsan nga kada ibang town so yun. Tapos kung single ka naman pupunta dito, no, okay din kung may pagkakabalan ka o mga hobbies ka, travel, diba? Every 3 months paalam ka sa manager mo, labas ka ng state. Sureball naman may mga kaibigan ka sa ibang state, punta mo sila. Sports, mga ganyan, hiking, mga ganun. Kasi sa atin parang corny yung mga ganun activity. Dito wala naman silang iniisip sa iyo. So respected dito yung mga kanya-kanyang trip. So yun, hanap ka ng pagkakabalahan para bumilis ang oras. Ito 100% sure, 100% totoo to, na kahit yung mga andito na, matagal na nandito sa Amerika, mabilis ang oras dito sa Amerika, as in. Kasi lahat ng tao nagtatrabaho. Kung di man nagtatrabaho yung mga tao, naghahanap sila ng pagkakabalahan, busy sila sa mga recreational activities nila, and alam mo yun, pagtrabaho, diretso sa mga responsibilities, and matutulog, ganun lang. So kaya yung mga tao dito minamaximize nila pag day off nila, sin talagang ginagawa nila yung mga trip nila. Tapos matuto ka na rin ng mga talaga, yung i-immerse mo yung sarili mo sa American culture. Lalo na kapag mag-isa kang pupunta or konti yung mga kaibigan mo na hindi mo naman sila makasama kasi may mga family sila. So embrace mo na American culture, batiin mo yung mga tao dito. Ganun ang mga dito ang culture dito Makasalubong mo sa daan, batiin mo, hello. Hindi tayo sanay sa ganun, pero pag feeling mo parang na-adapt mo na yung kultura nila, parang okay ka na kapag foodie ka, ang dami rin pwedeng explore dito sa US, no? Sa mga pagkain. And then punta ka sa mga ibang explore mo ang kanilang specialty, anong talagang popular dish doon. Yan, ako foodie ako kaya pag may iba kaming pinapasyalan, parang gusto ko explore kung ano yung specialty ng lugar na yun.
So para sa akin kasi parang ano eh, parang nakakaano ba? Nakaka-happy lang. Ito ang pinaka-effective sa lahat. Lalo na sa mga may mga batches dyan na pupunta sa isang state. Kunyari, sa isang agency kayo or iba-ibang agency pero ang dami kayong Pilipino doon. Kahit magkita-kita kayo na every parang twice a month. Yan, nakakaano rin. Kasi pag nagkita-kita mga Pilipino dito, parang at home ka na rin eh. Parang nakauwi sa inyo kasi buhay ulit yung Filipino spirit. Yung parang ganun ba? So, nakakaano talaga. Nakaka-relieve ng stress at sa homesickness parang maano ka. Hindi ka na ma-homesick. So, yun guys, yun lang naman kasi ako noon para mabisi ako, gumagawa ako ng mga gantong vlog, yung mga nare-realize ko, mga natututunan ko, sinishare ko sa inyong lahat, yung mga nafe-feel ko nung nag-uumpisa pa lang kami, diba? Nasusundan nyo naman lahat yun eh. Baka kasi sa inyo iba lang din, pero sana makatulong yung mga mga nabigay kong konti para sa inyo. So kung sino pa sa inyo mga dyan, mga eksperto dyan mga expert dyan, para kasi mas magaling yung mga yung mga lumabas na ng country or pumunta na sa ibang country bago mag-US. So sila na yung mga master talaga dyan sa para maiwasan ang homesick or hindi naman maiwasan yung parang maka-get over ka na. Abe, bigay ka pa. Ano mga tips mo para maka-get over ka sa homesick? Mag-jog. Mag-jog. Ano? Paano? Pabebe-jog mo? Sige nga. Grabe tumawa to. It means yung upcoming na So yun nga guys, pagdating sa feeling na homesick kayo, malaking impact kasi itong yung feeling na homesick kayo sa mentality natin na mabuhay dito sa ibang bansa. Kasi parang naghahalo yung diwa mo na parang bang naiisip mo minsan na tama ba yung pinasok ko, namimiss ko yung mga kaibigan ko, namimiss ko yung mga pinsan ko, mga magulang ko, or yung family mo, hindi ka sanay na kasama sila. Pero ayun nga, minsan nakakalimutan natin kung ano yung sinakripisyo natin, kung ano yung purpose ng pagpunta natin dito, Well, iba-iba naman tayo, pero konting tiis na lang kasi iba talaga pag nag-uumpisa dito talagang hindi sanay yung katawan mo. Iba talaga kunyari nasa Pilipinas ka pa lang, nag-iisip ka na ng goals mo, mga objectives mo pag nasa Amerika ka na, versus na nasa Amerika ka na parang taas ka alam niyo na, taas kamay nyo dyan yung mga feeling nyo kung tama ba yung pinasok nyo dito. Kasi sa culture, neighborhood, sa trabaho, iba-iba na lahat iba-iba talaga lahat. Minsan di natin mai-compare kasi ibang-iba, iba rin pakiramdam. Tapos parang sa trabaho 12 oras kang kailangan mag-English, lalo kapag wala kang kasamang Pilipino sa unit nyo. Talaga parang ubusan ka na, ubus na yung gasolina ng mo ng English mo. Tapos pag uwi mo sa bahay, isipin mo na naman, ganun na naman pagpasok mo. Kaya parang parang hindi ko na kaya. Parang ang swerte nyo pag may kasama kayong Pilipino sa unit. Kasi di ba parang minsan kahit di naman kayo nagtatagalog alam nyo na may kasama mo, parang at home ka ba, parang dyan lang ang kapatid mo. So yun, sagot-sagot tayo ng mga tanong. Tapos guys, if you want to support the channel, itong kasi alam nyo minsan, aminin ko minsan, dito siya tinatamad parang nauubusan na ako ng ng pwedeng i-content
So malaking bagay kung ano, no, kung nagsasuggest kayo nung pwede natin i-topic. So if you want to support the channel and keep the channel alive, guys, kasi minsan wala na tayong motivation gumawa ng video at parang na lahat na ibahagi ko na. Pwede ka mag-donate. Pwede kayo mag-donate. Konting ano lang, motivation lang, no? So ito, lagi ko yung link. buymeacoffee.com/mogumar, buymeacoffee.com/mogumar. So ayan, pwede kayo mag-message, pwedeng message tapos i-mention natin, or pwede kayong mag-request ng pwede natin i-topic. So ayan, kung gusto niyo lang i-support, walang pilitan, andyan lang. So ayun, guys, tara basa tayo ng mga mga nagtatanong. And thank you nga pala sa mga bumati na birthday ko. Nice topic, sir. Pag-greet naman the next episode. Greet lang natin. And shoutout na rin kay Nurse Mouse. Yan, papabati siya. Sabi ni J. Ian Matt, ano po next plan nyo mag-asawa after ng contract nyo pa sa staffing agency? Plano kasi namin to move closer to our relatives up north. So yun nga, kailangan magtanong-tanong na rin ako kung paano ang license endorsement dun sa state na yun. So ayun. Pero hindi ko alam kung Sinika, kung gusto niyang mag-extend dito sa hospital dito at i-bargain sila or i-negotiate ang rate, extend ng konti. Yun, bahala na sa Papi Dog. Ask ko lang po na as an ER nurse, kung ano sa tingin mo ang the best preparatory workplace and experience bago mag-attempt na pumasok sa emergency care ang newbie nurse. Nasa long term care ako now, and after neto bala ko lumipat muna sa intermediate progressive care, then eventually mag-try na ako sa ER. Sir, ako sa tingin ko, kung nasa Amerika ka, magandang practice urgent care or med-surg, ayan, bago ka mag-ER. Kasi ang med-surg, pag may practice ka dyan, tas mag-ER ka, mas mabilis lang talaga ang pace sa ER in terms of transition ng pasyente, tsaka sa mga task. Sa urgent care naman, parang konting-konti na lang ER na ang environment. May nagtatanong, ano pong agency nyo pag apply nyo dyan? Ang agency namin is ABA sa Pilipinas, pero ang partner nila dito sa Amerika is VHR. Pero may bago ng pangalan ng VHR ngayon, Epic Staffing International yun. Sabi ng isa, sir, buti pa yung SM Ecobag nasa Alabama na. Oo nga eh. Alam ng mga kapwa Pilipino pag may nakakita sila ng Ecobag, Pilipinong idala. Sabi ni King TV, hello Nurse Marv, happy birthday po. Sabi niya, actually po, me and my wife balak pumunta po dyan sa Amerika. Pumasa na din po siya ng NCLEX. Naabutan lang po kami ng retrogression. Tanong ko lang po, do you have any idea sa fiscal year? Any update po ba dyan tungkol sa current dates? Ako hindi naman ako immigration specialist, no? Pero sa experience namin, ang fiscal year nag-e-end yan mga ganito mga gantong season, August hanggang October. So antayin natin pumasok ang November and December kasi nagre-renew na sila ng visa by those dates, by those months. So antayin tayo lang po. Sabi ni Kenshin, boss, masyado bang malaking taxes dyan sa Alabama? Wala nga pong tao dito. Paano po manlalaking taxes dito? Wala po. Hindi, mababa ang mga taxes dito. Mababa taxes dito. May nagsabi pa, sir, safe po ba sa Alabama kahit may mga hurricane? I'm going to start working in Atmore, Alabama next month. Dito kasi sa lugar namin, dito West Alabama, no? West Alabama dito. So, hindi naman masyadong daanin ng mga hurricane. Ito, for the past 2 years na nandito kami,
Pero sa may Gulf area, dun sa baba, medyo tinatamaan talaga ng mga ano dun, mga tornado. So, yun guys, hanggang dito na lang muna. Gawa ulit tayo ng vlogs. Ayoko mabakante pero minsan nahihirapan na talaga ako gumawa ng topics, no? The next time siguro gawa tayo kung ano yung mga na-realize namin dito sa Amerika na dahil alam mo, malapit na matapos ang contract namin, 2 years may na kami dito. So, marami rin kami mga na-realize. Yan. So, ayun. Thank you guys and see you on our next video.